Magandang lalaki at babae po sa inyo lahat. Ako po, si Vic Garcia. Ako naman po yung kapamilya, Avelyn Garcia, at ito ang Tulong ko pa sa Global sa TFC, The Filipino Channel. Nandito na naman kami para bigyan kayo ng tulong, kaalaman, para sa buhay na mas matagumpay, mas masaya, at mas makabuluhan. Kapamilya, buwan pa rin po ng January. At kumusta na ang inyong New Year's resolution kung gumawa kayo? Yes, kasi sir, marami ng tao hindi na gumagawa. Dati gumagawa, pero marami hindi na gumagawa ng New Year's resolution. Bakit? Kasi parang feeling nila, wala namang nangyayari. Malamang, habang nanonood ka sa ating programa, yan na yan ang iyong dahilan bakit hindi ka na gumagawa ng New Year's resolution. Good news, mamaya, pag-uusapan natin. Ano-ano ang dapat malaman at gawin para mas gumanda ang ating bagong taon. Sa ating episode na Your Best Year Now! Pag-uusapan din natin kung bakit may mga taong kapos sa pera. Naku, marami po taong ganyan. Kaya makinig po kayo mabuti. Baka malaman nyo yung dahilan at mahanapan natin ng solusyon para hindi na mangyari problema niya. Pero bago ang lahat ng yan, maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa Tulong Ko Pa sa Global dito sa TFC, The Filipino Channel. Lalo na po sa mga nakarang linggo, marami kaming na-meet po. Na sabi nila sila po yung nanonood ng programang ito. Maraming salamat sa inyong panonood. At bago tayo dumako sa Tulong Pampagana para ganahan naman kayo, itong bagong taon, isama nyo naman sa celebration ninyo itong taon na ito, ang Bistro Filipino in West Covina. Yan. Pwede kayo mag-order ng pagkain para sa inyong celebration para wala ka ng stress. Hindi na ikaw magluluto, mamimili and everything. Dito na, pwede pa nga. Tawag ka na lang. Yes. Tapos, pick upin mo na. Di wala ka ng ganong problema. Pwede mo rin ma-experience ang all-you-can-eat with Filipino dishes every Friday and Saturday po yan. At for reservation, tawag lang sa 623-736-7655. or bisitahin po sila sa 1559 E. Amar Road, West Covina, California. Okay, simulan na po natin ang ating programa sa Tulong Pampagana. Dahil kung paniniwala po namin, one idea can change your life. Or in this case po, one story can change your life. Yes, totoo yan, Sir Vic. At syempre, napakaganda ng kwento natin ngayon tungkol ito sa isang juicy story. Yan. Ibig sabihin po, kung we talk about pineapple juice, ano orange ba? juice, hindi po. Hindi. Isang napaka-kwentong napakaganda ikwento o napakaganda pakinggan. Ang ibig sabihin po ng juicy story. Alam nyo, isang araw, may nadinig na kwento si Maria patungkol kay Ana. Aba? Di ba, pagka mga ganyan, medyo ano yun, di ba? At dahil juicy ang kwento, ikinuwento niya ito sa kanyang mga kaibigan. Nalaman ni Ana, nasaktan si Ana sa mga kwentong kinalat ni Maria na hindi naman pala totoo. Dumaan ang ilang araw, napatunayan ni Maria na mali ang kanyang kinalat na kwento. Pero maganda naman, humingi ng tawad kay Ana. At pinangakong gagawin ng lahat para maitama ang kanyang mali. Very good. So, pinatawad naman ni Ana. Pero may hiling si Ana na dapat gawin ni Maria para lubos na niya itong mapatawad. Naku, ano naman kaya itong hiling na ito? Makinig po kayo. Sabi ng Ana kay Maria, kumuha siya ng isang pirasong bond paper. No? At ginupit niya ito ng maliliit na bahagi. Tapos, ikinalat niya ito sa kanilang barangay. Tapos? No, pagkatapos niya itong ikalat, binalikan niya. No, sabi niya, balikan niya ang bawat piraso para buuin ang bond paper. Ang sabi ni Maria, nako! Labo yan! Malabo yan! Hindi mo na kayang balikan at hanapin ang bawat parte ng bond paper dahil baka nalipad na ito sa iba't ibang lugar. Totoo naman yan. Sabi ni Ana, ganon din ang pagkalat ng maling kwento o chismis. Mahirap na itong itama, kaya sa susunod, bago ka magkalat ng kwentong hindi naman totoo, hindi ka sigurado. Yes, isipin mo na mahirap na itong itama. Ganda po nito. Makinig po kayo mabuti. Kung minsan po, lahat po tayo biktima nito. Or, tayo mismo ang nagkakamali. Kaya po, ano-ano matututunan natin? Ma'am Avelyn, isa-isay natin. Lesson number 1. Gossip spreads quickly. Totoo po yan. Isang bagay po na kailangan maintindihan nyo, ang chismis, kasi juicy, ang sarap pakinggan. Hindi lang po masarap pakinggan, ang sarap ikwento.
Kaya kwento po tayo ng kwento. Ang problema po, hindi naman tayo nakasigurado kung yung kinukwento o nadinig natin at kinukwento natin ay hindi totoo. Kaya ingat po. Hindi natin sigurado kung totoo. Hindi ka naman totoo eh. Oo, at ang mas thing dito, mabilis talagang kumalat. Kasi nga po, juicy. Kasi nga po, masarap pakinggan at masarap ikwento. Kaya po, pag nakadinig po kayo ng kwento, hindi man kayo sigurado kung totoo, huwag niyo po ikalat kasi mabilis po yung kumalat. Yes. Pero kung sa'yo titigil, malaki posibilidad na hindi na ganun kabilis. Ikaw ang tumigil sa pagkalat ng chismis. Number 2. Lesson number 2. Gossip is hard to control. Totoo yan. Sa Tagalog, ang chismis ay mahirap kontrolin. Gaya po nung pinakitang sample. Ginupit-gupit yung papel, tapos tinapon. Tapos, ang mission mo, kunin isa-isa. Yun po ang problema po ng chismis eh. Ang hirap po nang bawiin pag naikwento mo na. So, hindi mo na pwedeng, balik. Magkamali ako, itatama ko lahat, kukunin ko lahat ng naikalat kong chismis. Sorry, hindi po. Hindi mo na nga alam kung sino nasabihan mo. Number 2. Hindi mo alam kung sino sinabihan, anong sinabihan mo, ng sinabihan mo. At yung mga dinagdag ng mga sinabihan mo. Ay, paano mo itatawas? Oo. Mahirap na po, hindi nyo na po magagawa yung problema po yan. Number 3, gossip is hard to correct. Totoo po yan. Ngayon, itatama mo na. O sige, yung maling kwento, itatama ko na. Ano gagawin mo? Hanapin mo lahat ng kinausap mo. Sasabihan mo. Ito ang problema. Paano ka nakakasigurado kung yung mga sinabihan mo ng mali, sasabihan ng tama, yung mga sinabihan nila, at yung sinabihan nila, ay sasabihan ng tama, yung sinabihan. Yung po ang problema po ng chismis. At ang matindi pa nito, kapag ka sinabi mo, huy, wag mong sasabihin. Lalong sasabihin. So yung po, kaya nga po, talagang payo po namin palagi, kung namin nadinig kayong kwento, hindi naman kayo nakasigurado, wag nyo na ikwento. Kasi nga po, lalo na po kung patungkol po sa buhay ng mga buhay na ibang tao nasisira sa buhay nila, sipiran nyo po yung mga hanapin nyo. Gossip is hard to correct. Ang chismis ay mahirap itama. Number 4, gossip is often done by people with nothing better to do. Ito po ang problema. Makinig po kayo. Masakit po to, pero kadalasan ito po yung tunay nangyayari. Ang chismis po ay kadalasan ginagawa ng mga taong walang magawa. Dahil walang magawa, makikipagkwentuhan. So, ngayon, for example, naubos ang oras mo ng isang oras ng kwentuhan. So, may nagawa ka. Ang problema, may 3 oras ka pa. Ano gagawin mo? Makikipagkwentuhan ka. Ano pagkukwentuhan nyo? Yung kwentong nadinig mo, ikukwento mo. Kaya nga po, yun po ang nangyari. Kaya madalas po, please, kung wala kayong magawa, gumawa kayo ng ibang paraan. Maghanap ng gagawin. Para hindi chismis ang mapuntahan. Number 5, to avoid being a gossiper, if you are not sure about what you're going to say, it's better not to say it at all. Yan, para maiwasan na pagiging chismoso. Hindi lang po chismoso sa chismosa. Pag hindi ka sigurado na sabihin mo, wag na lang. Wag na kayo mag-usap sa buhay na may buhay kasi po, hindi po maganda. Yan. Sana po ay gamitin po natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay dahil makakasakit ka lang ng damdamin ng iba di ba? Lalo na po, masakit. Ang masaktan mo, kapamilya mo, kaibigan mo, kamag-anak mo. Masakit po nun. Mas masakit ikaw ikwento, kaya tigil na po natin. Nako, sana marami tayong natutunan at sana'y mai-apply natin ito sa ating pang-araw-araw na buhay. Magbabalik pa po ang tulong ko sa Bugloban. Huwag bibitiw. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko sa Bugloban, Vic Garcia po. At Aveline Garcia. Dadako na tayo sa ating tulong pampaganda ng buhay. Ang paniniwala namin, you don't become what you want, you become what you do continually. At dahil gusto namin continually gumanda ang buhay nyo, continually po magbibigay kami ng mga tips para mas gumanda ang ating buhay. Sa araw na to, pag-uusapan natin ay things poor people waste money on, according to kay Warren Buffett. Isa sa pinakamayaman na tao sa mundo, si Warren Buffett. At may mga pagkakataon daw po tayo, maraming tao po kaya naghihirap, nagkakaproblema sa pera. Kapos. Kasi po ay nag-aaksaya tayo ng pera sa mga walang kakwenta-kwentang bagay. Kaya makinig po, ano po yung mga medyo na paglalagyan natin ng pera na kumisan
nasasayang lang. Number 1. Oo. At bakit kinakapos? Number 1, chasing the latest technology. Ayan, bagong Ayan. taon na naman. May bagong gadget na naman. May number, ano na ba ngayon? 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, may S1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ang problema ko minsan po para bang mamamatay tayo o hindi tayo magiging pag hindi po bago yung gadget natin. So ano po, mag-upgrade to tayo. At iba pumipila pa, ha? Oo, ang problema po na pag napa-upgrade ka, ma-upgrade din po yung gastos nyo. Ang masakit po minsan, yung in-upgrade mo, kumpara sa dati mong phone, konting-konti lang na may diferensya. O kung malaki man ang diferensya, it does not matter to your life kung you use an older model. Tsaka minsan yung current mo, hindi mo pa nga na-maximize o na-unleash yung potential Kukuha ka na naman ng may dagdag. So yun po, kadalasan po, nagka-problema po ito sa cellphone. Iba po, mas matindi. Sa kotse, sa motor. Ay, malaki gastos So, po tandaan yun. nyo ha, yung last year's model can serve just as well. Mismong si Warren Buffett, isa na yan sa pinakamayaman tao sa mundo, ay may history daw siya ng sticking to functional rather than flashy tech. So, it's important to assess if yung latest upgrade ba talaga nagpo-provide ng added value dun sa presyo. Hindi lang yung added value. Kailangan mo ba yung latest update? Kung hindi naman, kahit may added value, kung hindi mo kailangan, huwag na lang. Number 2. Number 2, overspending on clothes. Ayan! Ano sabi ni Warren Buffett? Oo, sabi nga niya, kasama yung mga ibang billionaire, talagang they lean towards simplicity in their wardrobes. Nag-choose sila ng mga classic na kulay. Diba? Gray, black, white, diba? Durable clothes over flashy, expensive brands kasi can result in significant savings. Totoo po yan. May mga tao po ang gagasto sa damit. Gusto palaging bago. Ito ang problema niyo malaki. Maliit lang yung posibilidad na parang palaging bago damit niyo. Sir, bakit? Pag binili niyo yung damit ngayon, sinuot mo, bago yun. Nilaban mo, luma na yun. Yung pangalawang suot mo, hindi na bago yun. Ang problema, ano pagkakaiba ng mga huling damit mo dati na nalaban mo ng 3, 4, 5, 6 na beses sa bagong damit? Isang araw lang. Isang araw lang bago yan, yung susunod na araw, luma na pare-pareho paano yan. sa pag-sale? Oh. Paano? Again, kung pag-sale, hindi mo naman kailangan, kung bibili. Bakit? Sayang yung pera mo. Kahit na sale siya ng 50%. Lalo na po, hindi lang po mahilig sa damit. Mahilig pa sa magarbong damit, mahal na damit, branded na pa. damit. Oo. Marami naman pong damit na hindi branded, maganda naman. So, pag-isipan niya lang po, buti nauubos dyan. Kuminsan ng mga tao, yung pinagkakitaan nila 1 linggo, ubos sa isang damit o isang sapatos. Bigat. Yung iba, isang buwang trabaho, isang bag. Yun. Number 3, ito yung nabanggit mo kanina, buying new cars, no? Alam niyo po, yung mga kotse notorious yan sa pagka-rapid depreciation. Totoo yan. Sabi ni Warren Buffett. Kaya nagre-recommend siya ng bumili ng pre-owned cars, no? Mas reliable naman instead of falling into getting new models, parang telepono. Totoo. Diba? Sa mga nagbabalak daw pumili ng kotse, advice po ni Warren Buffett, mas maganda, huwag bibili ng bago. Mas maganda bumili ka ng 1-year o 2-year-old car. Sabihin kasi, sir, bago may warranty. Take note, yung 1 or 2-year-old car, may warranty Meron pa rin. yan. Pero po yung presyo ng 1 or 2-year-old car kumpara sa brand new, ang layo. So, kung gusto po pa rin talagang medyo bago-bago, 1 or 2-year car, makikita niyo po ang laki ng diferensya ng inyong matibig. Yes. Number 4, unnecessary membership and subscription services. Naku, notorious yan kapag bagong taon di ba? Na parang gusto mo magpapayat, so magpapromote ka ngayon. So marami po na ngayon gym membership. Pero mahirap-hirap pa yan Kasi pupunta ka pa doon, titingnan mo bago. Ang dami po sa atin, mga online membership. For example, yung manonood ka ng movie online, may bibigay sa yung ganito, online. Ipapanoorin mo ganito, may pakikinggan mo. Makinig, baka marami po sa inyo, may mga tao po, kuminsan, they spend $100, $200, $300 on subscription alone. Sayang po yung pera. Kaya, if not carefully monitored, magiging financial drain ito. Kaya, reviewin po ninyo
regularly, no? At syempre, i-cancel ninyo yung mga hindi naman nagpo-provide ng value. Hindi nyo kailangan. Minsan, di ba, sa airport, may makikita ka, tapos akala mo, okay, tapos yung pala, every month. Ingat kayo mga 1 week free. Oo. Ang problema, makakalimutan nyo, after 1 week, tuloy-tuloy na yun. Tuloy-tuloy Kung na. di ka naman talaga kailangan, huwag yun ang subukan. Kasi baka magtuloy-tuloy ang bayan. Number 5, over-reliance on skincare products. Lalo na po mga babae, pero may mga lalaki rin. Alam niyo po bang skincare ay isa sa pinakamalaking negosyo sa buong mundo? Pag-isipan niyo mabuti, magkano bang ginagastos niyo sa mukha niyo? Kung marami kayong pera, okay lang naman. Oo. Pero kung kapos na kayo, baon na kayo sa utang, skincare pa kayo, may konti ng problema. Kaya maghanap na lang daw ng simple pero effective routine na makakapag-save ka ng money at masisave mo rin daw yung skin mo. May nagsabi nga po sa akin, simple lang ang routine niya. Hugas lang daw po yung mukha niya as open as possible. And drink a lot of with water. And drink a lot of water. So, malaking epekto na po sa mukha yun. So, pwede niyo po gawin yan. Number 6, ito daw yung nakakaya ka po sa pera. Regular night outs while socializing. Nako. Yan. May mga tapo regular. Pagdating ng Friday, it's thank God it's Friday. Lakad, libot. Pagdating ng Sabado, out of town. Pag summer, dapat may bakasyon, may cruise. Pag hindi na pag-cruise, parang sira ang buhay, kulang ang buhay. Hindi po masama gawin yung mga bagay mo. Kung may sobra ka, pero kung uutangin mo na lang, problema. Maghanap kayo ng mga budget-friendly, no? Alternative. Or sa pagkain naman, baka pwede ka na lang mag-home cook meals. Tsaka yung movie night outs mo, baka pwedeng sa bahay ka na mag-movie marathon. Totoo, laki-laki naman ang TV mo sa bahay para nasinihan. Number 7, relying on credit cards. So, may mga tao po, isa daw po sa pinakamalaking dahilan pa nagagastos tayo, masyado po tayong nakasandal sa credit card o masyado tayong gumamit ng credit card. So, sabi niya, masama bang gumamit? Hindi po. Ang problema lang po ng credit card, marami siyang positive. Ang problema po ng credit card, yung positive niya, nagiging negative. Sino yun? Yung credit card, ang daling gamitin, very convenient. Wala ka nakikitang pera eh. Sir, paano naging negative yun? Negative yun. Dahil very convenient, gastos ka na lang ng gastos. At kung minsan, hindi mo na namomonitor yung gastos mo, ang dahil mo po lang nauutang at dahil mo na nabibili na hindi mo dapat bilhin. Kumpara mo, in buying in cash, marami kang hindi mabibili pag cash ang hawak mo. Tsaka pag iniisip mo na, hindi, $10 lang yan, hindi, 17 lang yan, hindi, 15 lang yan. Pero pag nag-accumulate, matindi, lalo na yung high interest ha, at lalo nakaka-overshadow daw yan ng any benefits if you don't pay in full. Lalo na pag, diba? Pag hindi po kayo nagbayad in full, yung interest po noon, ang laki, kumisan 2 to 3% per month. Inaabot po ng 40 to 50% per annum. So, ang laki po niya, nagdudubli-dubli po ang utang natin pagdating ng ito pa ang dahilan bakit tayo kapos sa pera, neglecting personal development. Alam nyo, ayon kay Warren Buffett, the best investment one can make is investment in oneself. So, maganda daw na mag-enhance tayo ng skills like education, boost earning potential pa daw yon significantly. Kaya yung mga knowledge na magiging asset para hindi ka kapusin. Kung talaga na gusto nyo gumastos at mahilig kayong gumastos, gagastos na rin lang kayo, mag-invest kayo sa pagbili ng libro, atay ng mga seminar, enroll na mga education. Ito po kasi gastos to, pero actually it's an investment. Because pag natuto ko doon, magagamit mo yan para kumita ng mas maraming pera para mabili nyo na yung cellphone nyo, yung bahay nyo, yung gamit nyo, nang hindi kayo nababaw sa utang. Sana marami tayong natutunan sa ating pinag-usapan. At mamaya sa tulong dagdag kaalaman, pag-uusapan natin ano-ano ang mga dapat malaman at gawin para mas gumanda ang ating bagong taon. Magbabalik pa ang tulong ko pa sa mga global. Huwag bibiti. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko pa sa mga global figures if At Evelyn Garcia. Dadako na tayo sa tulong dagdag kaalaman. Kung saan hanap tayo ng paraan para mas madagdagan ang ating kaalaman. Kapamilya, bagong taon na. Ilang araw na nakaringpas, ilang linggo na. Game ka pa ba? O suko ka na? Or game ka pa rin. Oo, yun ang problema. O baka naman ng first week lang ng bagong taon ka game, diba? Ngayon, hindi na. Ang problema, maraming tao, bagong taon, pero lumang buhay. Totoo po, laki ng problema. Bagong taon, lumang buhay. Yung buhay niya last year, pa rin ang buhay niya.
Kaya nga bagong taon, binibigyan po tayo ng pagkakataon ng Diyos ng mas bagong buhay. May mga tao gusto namang pagandahin ang buhay nila. Halos lahat ng tao. Hindi nila alam kung saan magsisimula. Good news Diba? po sa araw na to. Susubukan po namin kayong tulungan kung paano magsimula at paano magpatuloy para mas gumanda ang ating buhay. Kaya makinig kayo dahil game kami na tulungan kayo. Okay, good news. So pag-uusapan po natin ngayon, ano mga dapat malaman at gawin. Malaman at gawin para mas gumanda ang ating buhay sa bagong taon na ito. Sa ating episode na, Your best year now. Ang aming panalangin po, ang aming pangarap, sana this year will be your best year so far. Number 1, continue hoping. Ayan. So, unang tip po namin ha. So, kung gusto niyo gumanda ang bagong taong ito, continue hoping or, for some, start hoping. Sir, bakit? May mga tao po kasi na wala na ng hope. May mga tao, may hope pa. So, sa mga may hope pa, continue hoping kahit malabo ang sitwasyon. O, kahit Sa mga madilim. nawalan na ng hope, can you start hoping? Kasi po, maganda pong mangyayari sa taong ito. Pag tayo po ay nag-hope. Yes. Nagkaroon ng pag-asa. Pag-asa. Sabi nga ni Albert Einstein, di ba? Learn from yesterday. Live for today. Hope for tomorrow. So, napakaganda po yun. Kaya napaka-important. May nangyari kahapon, mali, matuto ka na lang. Tama, matuto ka na rin. Okay? Pero ang pinaka-importante po is to continue hoping. Bakit? Kasi without hope, malaki problema nyo. Mamamatay daw tayo. We die. Kasi maraming tao ngayon, ang buhay, parang... Buhay pa sila. Buhay pa, pero parang patay Oo, na. po. Bakit? Diba? Nawala na kasi ng pag-asa. So, yun po marami po tao ngayon parang wala nang gana sa buhay. Oo. Napakaraming problema. Parang ayaw ng kumilos, ayaw ng lumaban. Isa lang pong malaking dahilan ba't nandiyan sila. Nawala na sila ng pag-asa. Sa kanilang pag-iisip at sa kanilang puso, kahit ano man ang gawin ko, wala nang mangyayari. Tigil na to. Pero pag ikaw, patuloy kang umaasa, may posibilidad pong baka this year will be your best year so far. Yes, oo. Kasi sa totoo lang, ang ganda ng may pag-asa eh. Hope is a powerful force and probably the most important factor when it comes to overcoming life's biggest challenges. Without it, everything is lost. Totoo po yan. Diba? Pag kayo nawala na ng hope, anumang parte ng buhay nyo, wala na. Ayaw mo na lumaban. For example, Oo. nanliligaw ka, nawalan ka ng hope, nakasagutin ka. Hindi ka na maliligaw, yung pala Oo. sasagutin ka na niya. Nagtatrabaho ka, sabi mo, ay wala na, hindi na ako ma-promote, nasisira na. Hindi ka na magtatrabaho na mabuti. Talaga hindi ka na mapopromote at hindi ka na madadagdagan ng kita. Baong ka sa utang. At sabi mo, hindi na ako makakalis, baong na talaga ako sa utang. Hindi ka na talaga makakalis kasi ititigil mo lang lumaban. Ang sikreto po is you need to continue hoping. Bakit? Kasi kapag hindi ka nag-hope, hindi ka nalalaban. At pag hindi ka lumaban, ayaw mo na maghanap ng solusyon sa problema mo, ayaw mo nang bumangon mula sa kama, nakakamatay yun. totoo po, ang dahilan po, ba't maraming tao po ngayon ang tamad na, isa po ang ugat nun. Nawala na sila ng pag-asa. Yes. Bakit maraming tao ay nalumaban, nawala na sila ng pag-asa? So, ang punta po namin, ano man ang inyong pinagdadaanan, ano man ang inyong problema, continue to hope. Continue to hope at makikita nyo when you continue to hope, good things happen. Kaya, we need to continue hoping. With hope, we endure. Diba? Kaya nga, hope is important because it can make the present moment less difficult to bear. Totoo. Kasi meron kang inaasahan in the future. Ibig sabihin yung sakit at hirap mo ngayon, dumadali pag may inaasahan ka. Siguro para mas maganda. Punta po tayo sa mga nanay na buntis. Mahirap po yun, masakit po yun, dami nilang problema ang pinagdadaanan. Pero kasi po, kuminsan po gumagaan yung dala po ng misis o ni nanay. Bakit? Pag naiisip niyang makikita niya na yung baby niya, lalabas yung baby niya after a few months, yung sakit po nababawasan because of the hope. Yes. Yung mga magsasaka, nakakapagod magsakan, nakakapagod magdilig, nakakapagod magtanim. Pero pag naiisip nila, in 3 months time, aani ako, yung hirap po ngayon nababawasan. Bakit po siya aani? Because naniniwala siya, he was hoping, aani siya. So yung po ang ganda po, ano man ang problema pinagdadaanan niya, continue to hope. Yes, kasi hope is important eh.
Because it can make the present moment less difficult, Gagawa diba? ng konti. Less difficult to bear. And if we believe that tomorrow will be better, we can bear the hardship today. Yun po, Kakayanin natin. yung problema mo ngayon, ano man ang gawin mo, nandiyan na. Pag wala kang hope, pagkabigat-bigat ng problema yan. Ako, Pero pag nag-hope ka, gumagaan ang problema. ako, di ba, 4 na beses na Nanganak. nanganak, 4 na beses naging pregnant, di ba? Napakahirap yung pain and suffering, pero mai-endure mo kasi inaasahan mo, may hope ka. Ganon din po kapag may nakikita tayong mga tao na hirap na sa buhay. Okay? Maganda po, paalam mo sa kanila what will happen in the future. Oo. You know what will happen? Pag inisip mo yung future, mai-endure mo yung mga hirap at pasakit mo ngayon. Naalala ko yung sinabi ni Desmond. Sabi niya, hope is being able to see that there is light despite all the darkness. Mm-hmm. Diba? Kaya, we need to continue hoping. Yung po, ganda. Oh, may liwanag eh. Sa tatindi ng kadiliman, pag nag-hope ka, madilim pero alam ko, liwanag dito. Oo. Pag ganun po, lalaban tayo. Eh si Helen Keller nga nabulag. Sabi niya, with hope, anything is possible. At ito pa sabi niya, hope sees the invisible, feels the intangible, and achieves the impossible. Sa totoo po, lahat po na nag-achieve, greatest achievement ng buhay natin, lahat ng greatest achievement ng mga taong kilala nyo, nagsimula lang po yan sa salitang hope. They hope it will happen. Nung inaaral po nila to, hindi pa sila alam kung paano gagawin. Hindi na nila sigurado kung ano ang gagawin. But they keep on hoping, at dahil they keep on hoping, they discover the way to make it happen. At tandaan nyo the best way to be hopeful is to get up. Baka nakahiga ka pa. Yan. Get Tayo! up and do something. Don't wait for good things to happen to you. If you go out and make some good things happen, you will fill your life with hope. Isa pong katunayan that you're hopeful, get up! Kung nakahiga ka ngayon, tayo! Kung ilang oras ka na natutulog, tayo! Ilang araw ka nang walang ginagawa, bangon! Do something productive. You start there. Hindi po, pag tayo mo, magic na. Tapos na, hindi po. You start something, and from that small things, something big will come out. Pero, kailangan mo piliin. Kasi once you choose hope, anything is possible. Especially if your hope is in God. Totoo yan. Ito yung promise niya. Sabi ng Lord, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not faint. Kaya we need to continue hoping. Hindi na po kami nagsasabi yan. Diyos na. So please, continue to hope. Sa aming pagbabalik, itutuloy natin ang ating kwentuhan. Magbabalik pa po ang tulong ko para sa Maglo. Huwag bibitiw. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Tulong ko, ipasa mo. Gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa Global. Vic Garcia po. At Abilene Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic sa araw na to, magbibigay muna tayo sa musical hair tips ni Jane Maganchang ng Jane Rockstar Salon. Jane! Life should never be boring, so that you will be adoring. So color your hair and never be in despair. Yes, it boosts your confidence and spells the difference. Smile from ear to ear and don't let that gray hair appear. Oh, life should never be boring, so that you will be adoring. So color your hair and never be in despair. Boost your confidence and spells the difference. Smile from ear to ear and don't let that gray hair appear.
Maraming salamat, Jane. Until next time. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot sa tanong na ano-anong dapat malaman at gawin para mas gumanda ang bagong taon. Sa ating episode na Your Best Year Now. Okay, review tayo ha. Sabi natin kanina, ano yung number 1 natin? You need to continue Hoping. Patuloy kang maniwala na may magandang mangyayari. Kasi pag tumigil ka na maniwala, hindi ka nakikilos. So, yung purpose po ng hoping so that you continue working. Napaka-importante po nun. So, ngayon, step number 2 na dapat niyo gawin. Stop trying. What? Siguro tanong yan. Sir, akala ko ba continue hoping? Iba yung trying. Why will I stop trying? Ito po, makinig po kayong mabuti dahil gusto po namin ikutin ang utak nyo ngayon. Kasi po itong salitang to, ang isa sa mga dahilan, bakit tayo hindi natin naabot ang ating mga pangarap? Yung salitang trying. O try it. Oo. Isa yan sa malaking dahilan ba't hindi po natin naaabot ang ating mga pangarap. O sinasabi mo, Paano yan? I will try, Yan. mga ganon. Tama po yung nadinig ninyo. Stop trying. Sa Tagalog, tigilan na ninyong sumubok. Kasi pag sinabi mong I'll try, ito po yung isa sa pinakamalaking dahilan bakit maraming tao hindi nila nakukuha yung mga dapat nilang gawin. Yun nga siguro, diba? Sir, paano yun? Oo. Kaya nga, try para makuha yung dapat. Eto. Totoo po yan, pero may problema yan. Ano pakiramdam mo kapag kami nag-imbita sa'yo? No? At ang Sabi niya, sagot niya, pupunta ka ba sa birthday ko? ang sagot niya, I'll try. Ano pakiramdam niya? Diba sa pag-iisip mo, ay naku malamang, hindi pupunta to. Get niyo? Yun po ang problema ng salitang try. I'll try. Kasi po yung ibig sabihin, susubukan lang, hindi sigurado. Hindi ba ang gusto mo, sigurado? Okay, paano yan? Ikaw, ano sagot mo kung may nag-imbita sa'yo, pero ayaw mong pumunta? O hindi ka sigurado? Di ba kadalasan ang sagot mo para hindi I'll masaktan? try. I'll try. At hahanap ka ng dahilan para hindi ka makapunta. Pero dahil sa totoo lang, ayaw mo naman talaga. Dahil kung gusto mo talaga, you will say, I will. Yung po ang problema Diba? po nung I'll try. Kadalasan po si I'll try gagawin. O kuminsan, hindi gagawin. Oo. Kung gagawin man, hindi po buong puso, isip at kaluluwa. At kadalasan, dahil hindi po todo, walang nangyayari. Alam mo, That's the kamakailan problem lang, with I'll try. kamakailan lang, meron akong kaibigan na inimbita na pumunta sa isang celebration. Sabi niya, I'll try kasi meron akong pupuntahan. Sabi ko, ibig ba sabihin, malilate ka? After that, sinabi niya, actually, hindi ako pwede. That's the problem with I'll try. Kaya nga, Oo. maaari po, stop trying. Kung meron kang gusto mangyari sa taong ito, stop trying. Sir, ano gagawin ko? Kung hindi, tuloy natin. Oo. Eto pa, anong madalas nating sinasabi kapag may pinagagawa sa atin ng unang beses lang nating gagawin, di ba? Ang sabi mo, ay naku, Try. I'll try. At Wala yan, pero susubukan I'll natin try. gawin. At dahil bago sa atin, malaki ang posibilidad na hindi natin magagawa. At sasabihin natin, at least, I tried. That's the problem with the word I try. Kaya po, makinig kayo mabuti, baguhin niyo po ang pag-iisip niyo. Paano dapat gawin yan? Gaya ng maraming bagay na gusto nating baguhin sa ating buhay, I'll try to lose weight. Yan, Kasi sabi nadinig niyo na yan. ilang araw ka palang nagda-diet, tumigil ka na. At least, I'll try. Yun po yung salitang, I'll try. I'll try exercising every day. Wala pang isang linggo, ayaw mo na. At least, I'll try. Yung salitang I'll try Sabihin mo, na yan. I'll try going to the office on time. Na-late ka lang ng isang gising, di ba? Ako, balik ka na naman sa dati. So siguro po, by this time, litong-lito na kayo. For so many years, yan ang palaging naming nadidilig at payo ng maraming tao. Subukan mo lang! Gusto mo kayo, ito, subukan mo lang! Wala namang mawawala sa iyo. Pag sinubukan mo, hindi pa totoo yan. May mawawala sa iyo. Ito po, example. May sinubukan ka. Hindi nangyari. Ano sabihin mo? Wala naman nangyari. May lumapit sa iyo. Subukan mo ulit. Hindi na eh. Sinubukan ko na before. Wala naman nangyari. Hindi naman nangyari. So that's the problem with I'll try. The possibility of you trying again is minimum. Tama, Bakit? oo. Nasubukan ko na yan. Wala At naman nangyari. meron ka na laging excuse, Oo, di ba? I tried it Parang, before. I'll try to quit smoking. Naglaway ka lang ng ilang araw, balik ka na naman sa bisyo mo. O kaya, I'll try to be a better husband, better wife. Sinubukan mo maging mabuting asawa, pagkaraan ng isang linggo, parang walang magandang nangyari, tumigil ka na. Yan po ang Diba? problema ng I'll try. Didiktingin po namin mabuti to para malagay sa isip niyo, sir.
Kung I will stop trying, what will I do? Mamaya, sabihin namin po sa inyo. Ano pa ibang application? I'll try na magnegosyo. Yeah. Sinubukan mo ng ilang buwan, pagod ka na, nalugi ka pa. Totoo yan. At sabi mo, I tried, pero wala namang nangyari. Kaya balik na naman akong tambay o balik na naman ako sa trabaho. Gano'ng karami sa inyo? Sububok magnegosyo. Sububok. I'll try. Ngayon, wala na. Alam niyo, malaking problema niya, ba't hindi kayo nagpatuloy? Because you said, susubukan ko. I'll try. Stop that. O minsan, di ba, alam mo naman na nabaong ka sa utang last year. Sabi mo, this time I'll try to budget my finances. Hindi ka pa nga nakakatapos sa isang buwan, sumuko ka na. So, diba? Siguro malamang, ang tanong nyo ngayon, bakit na ako mag-stop trying? Bakit wala bang nangyayari? Keep on trying, wala naman nangyayari. Huwag kayong mag-alala, susubukan namin kayong tulungan. Ang sagot namin, okay? Kaya hindi nangyayari ang mga dapat yung gawin because sinimulan nyo ng I'll try. Bakit ba? Ano ba I'll try? Kasi yung I'll try means susubukan ko. Kung magugustuhan ko, itutuloy ko. Pero kung hindi, titigil na ako. Yan po ang problema ng I'll try. Susubok, normally po, pag may gusto kang gawing bago, mahirap. At pag nahirapan ka na, ayaw mo na. At least I try. Oo. Ang problema ng I'll try, kadalasan gusto natin ang resulta, pero ayaw natin ang proseso. Yan, gusto natin sexy. Gusto natin pupuya. Pero habang nag-exercise, kaya araw-araw, masakit na mga katawan, itigil lang ka natin ito. Yung po ang problema ng I tried. Oo. Gusto mo maging healthy, pero mahirap na hindi ka kumakain ng hindi mo gusto. Unhealthy. Oo. Ang gusto mo yung masasarap. Hindi mo problema yan. Ayaw mo iwasan yung pagkain hindi healthy para sa'yo. Sabi mo, mahirap mag-exercise sa araw-araw at marami pang ibang dahilan. Kaya ilang araw pa lang, balik ka na naman sa dati. Dahil nahirapan sa hindi proseso mo gusto mo yung resulta pero ayaw mo ng proseso dahil mahirap. Oo. Yung iba naman, gusto nating makaalis sa pagkakautang at magkaroon ng buhay na masagana. Pero ayaw nating magbawas ng gastos. Pag may nakita ka kagad na sale, binibili mo. Ayaw mo magbawas ng bisyo. O ayaw mo magbenta ng mga bagay na hindi mo naman ginagamit kasi ginagawa mong koleksyon, di ba? So, dahil po dyan, baon na naman po tayo sa ating pagkakautang, pero ang ating parang sense of consolation. Ma, ate, kuya, friend, I tried. Kaya kahit ilang beses na nating sinubukan, ayusin ang ating buhay, kaperahan, wala pa rin. Minsan gusto mo mag-express ng pagmamahal mo at respeto sa asawa mo. Pero ayaw mo namang magsanay kung paano mo i-express ang pagmamahal sa asawa mo dahil nahihirapan ka sa proseso. No? Kahit gusto mo yung resulta, wala pa rin kasi I tried. Kaya ang payo po namin, step number 2, stop trying. Share kung I will stop trying, what will I do? Mamaya, share po namin sa iyo ang dapat na gawin after the break. Kaya itutuloy natin ang ating usapan kung ano-ano ang dahilan, ay ano-ano ang mga dapat malaman para mas gumanda ang ating bagong taon. Magbabalik pa po ang tulong ko para sa magduman. Huwag bibitiw. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo, gaganda ang mundo. Nagbabalik ang tulong ko para sa mga Global Vic Garcia po muli. At Evelyn Garcia, bago natin pagpatuloy ang topic, pagbibigyan muna tayo sa usapang life insurance mula sa Outstanding Living Benefit Specialist na si Gina Criste. Gina! Kapamilya, nandito na naman ako. Are you ready for the unexpected? Paano kung bigla kang na-aksidente that leads to a coma or paralysis? Have you ever thought how you would cope? Life can change in an instant, kaya dapat lagi tayong handa. One way to prepare is through life insurance with living benefits. Have you considered how can this protect you and your loved ones? Imagine having peace of mind, knowing that if something were to happen, meron kang financial support. It can provide funds for medical expenses, therapy, and everyday needs. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa pera habang nagpapagaling ka. Isn't that a powerful way to ensure security? But
Beyond financial preparation, we need to trust God. Nasa Kanya ang tunay na pag-asa. When we face challenges, it's our faith that can carry us through. By combining faith and practical steps, we can face the future with confidence. Trust in God's plans and His unwavering love. Sa ganitong paraan, you can ensure that no matter what happens, you and your family will be protected. Pero huwag kakalimutan ang blessing ng living benefits. These are benefits for the living. Mapapakinabangan ang life insurance mo habang buhay ka pa. So don't wait until it's too late. I'm here to help you. Gusto mo din bang makatulong sa iba katulad ko? You too can be a living benefits specialist. Ang maganda dito, makakatulong ka na, matutulungan ka pa. Ito po si Gina Christie. Text or call me at 323-244-9784 or send an email to tulongkopasamoglobal@gmail.com. Until next time! Maraming salamat, Gina. For more information about life insurance, tawagan nyo lang po si Gina sa mga numerong nakapost sa ating screen. Okay, tutuloy na po natin ang pagsagot na tanong na ano-anong dapat malaman at gawin para mas gumanda ang ating bagong taon. Sa ating episode na, Your best year now! O, review tayo number 1, ano yung mga dapat gawin? Sabi natin kanina, continue hoping because hope is a powerful force and probably the most important factor when it comes to overcoming life's biggest challenges. So, continue hoping. Step number 2, ano gagawin? Stop trying! Remember, trying is the main reason why you are not achieving your goal. Totoo, sir, ano na, ito na. Ito na pinakihintay nyo. Step number 3 para gumanda ang bagong taon. Start training. Ha? Ano? Start training. So, I will stop trying and I will start training. O, paano yan? Oo, ano man ang pangarap mo sa buhay, ang payo namin, stop trying, start training. According po sa Cambridge Dictionary, ang training is a process of learning the skills you need to do for a particular job or activity mo. So, yun po ang diba? training, ha? Ang try is, sige, subukan ko. For example, pinapagawa sa'yo, subukan ko. Malaki po posibilidad na hindi ka magiging successful. Hindi mo nga alam. First time mong gagawin. Susubukan mo. Hindi ka nagsanay. Ang training ito, pag, may pinapagawa sa boss mo o may balak kang gawin, magda-diet ka, magtitipid ka, magpapayama ka. Una, aaralin mo muna ano-ano may mga dapat gawin. Magpa-practice ka, magpapaturo ka, magsusubo ka. Tapos, saka mo palang i-apply sa buhay mo. This time, dahil nag-aral ka, nagtanong ka, nag-training ka, nag-practice ka, yung possibility po maging maayos ang buhay mo, mas malaki. Mas maganda pa ito. Mas magandang example. Basketball. Subukan mo. Laro ka ng basketball. Pag hawak ko ng bola, sumali ka na sa laro. Eh, malamang wala kang mangyayari sa iyo. Correct. Normal yun pag ginagawa ng basketball player. May laro mamayang bukas. May laro bukas. Ano gagawin ng bata ngayon? Magpa-practice, mag-shoot, mag-dribble, mga 1, 2, 3 oras, maglalaro siya sa kanyang sarili. Ang tawag doon, training. Kinabukasan, pag maglalaro siya ng totoo na may kalaban, malaki ang posibilidad na manalo siya. Bakit? Hindi siya I'll try it. Oo. Nag-train siya to do it. Hindi niya sinabi, sige, try ko, ako masushoot ko to. Kasi the training process comprises of a series of steps that need to be followed systematically to have an efficient training program. So, ano napaka-importante po na. Meron po mga step-by-step na pwede niyo pong sundan para mas gumanda ang ating bagay. Ano yan? Number 1, may goal. Goal setting. O, ibig sabihin, ano ba yung gustong match? Gusto kong pumaya. Gusto kong makaalis sa pagkakautang. Gusto kong ma-promote. Gusto kong hindi na malate sa trabaho. Ano pa? Gusto mong magkaroon ng... Kung ano man yung gusto mo, yun ang goal. Set mo yung goal. Gusto mong manalo. Diba? Gusto mong pumasa. Gusto mong gumanda relasyon nyo mag-asawa. Okay, yun ang goal. Number 1, set a goal. Oo, pero hindi ka hinto dun sa goal. Dapat may plano ka, planning. Ano ibig sabihin? Diba? Ang planning po, isulat mo ano yung dapat mong gawin para maabot mo yung gusto. At kuminsan po, hindi lang isa yun, kuminsan 5 yun, 6, 7 bagay ang dapat mong gawin para maabot mo yung gusto mong maabot. At kuminsan, hindi mo kayang mag-isa yan. Pwede ka magpatulong sa iba, pwede ka mag-research kay Google, magbasa ng libro.
isulat mo. Pagkatapos yung masulat yung mga dapat mo gawin para abot yung mga pangarap mo, step number 3 tayo. Yes, implementation. Yan. So, ibig sabihin, hindi ka lang nag-set ng goal, hindi ka lang nagplano, ginawa mo. Ginawa mo yung Oo. pinag-aralan mo, yung tinanong mo, at lahat ng ito, malaki posibilidad, maabot mo talaga pangarap mo. Kasi hindi ka nag-try. Oo, pero hindi lang naman sa in-implement. Kailangan evaluate din, di ba? Evaluation. Evaluate if yung ginagawa mo tama Yeah, ba? may mga pagkakataon po kasi nagplano ka, ginagawa mo, pero parang hindi maganda yung resulta, hindi ka makakarating sa gusto mong puntahan. So, what happened is this. Baka kailangan mo evaluate, baka meron kang mali, meron kang ginagagawa, meron kang dapat baguhin, para makarating ka doon sa gusto mong puntahan. These are simple steps na pag ginawa nyo, ma-achieve nyo. Ang gusto nyo, this year will be your best year so far. Ganon din sa buhay ha. We need to stop trying and start training. So yun po yung sinabi natin napaka-importante po. So, ano po yung mga bagay na yun na dapat nyo gawin? Dapat po aralin, implement, and evaluate. Sabi nga natin, you need to have a goal. Isulat mo ang gusto mong baguhin sa buhay mo. Ito na, step by step. Sulat mo. Starting with, I will. I will, number 1. Oo. Okay, write I will i-write. Dapat isulat nyo. Yan. 30 minutes a day. Yan. I will save 20% of my Yan. income. I will date my wife once Yan. a week. I will go to the office 15 minutes before the time. At marami Yung po yung goal setting. So, bigyan namin kayo example. So, ano mangyayari? Step number 2. You must plan how to achieve your goal, di ba? Planning is process of thinking regarding the activities required to achieve a desired goal. Remember, So, a goal without a plan is just a wish. Kaya, Correct. you need to have a plan. Kaya mag-study, mag-research how to achieve your goal. Di ba sabi mo nga kanina, ask Google, di ba? As YouTube, Oo. as counsel. Oh, number 3 na. Number 3, di ba, you need to implement your plan. Yeah. Sabi nga ni Jaime, if you want to do something, just do it. No one is going to do it for you. Hindi nila gagawin yan para Nagplano sa'yo. ka na, nag-aral ka na, nagbasa, gawin mo na. At yung pang-apat na banggit namin, evaluation, you need to evaluate your actions. Naalala ko yung sinabi ni John Wooden, without proper self-evaluation, failure is inevitable. Pag hindi mo daw inaaral at ini-evaluate yung ginagawa, malamang yun tayo. Kaya sana po sa araw na to, you will continue hoping, stop trying, and start training. Ang ganda, Napakadali no? po. Continue, stop, start. Yeah, Diba? continue hoping, stop trying, and start training. Diba? Yes. Pakasimple. Kaya sana po itong taon na ito ay patuloy na maging pinagpala. Your best Oo. year now. Correct. Yung kung gusto namin mangyari sa inyo. Manalangin po tayo. Ang mga nasa langit, maraming po salamat sa pagpapaalala nyo sa amin na we need to continue hoping na may maganda kayong plano sa buhay namin. Continue hoping na yung mga pangarap namin ay maaabot namin. And we need to stop trying. Susubukan namin. But we need to start training. Dapat po, aralin po namin kung paano namin aabutin ang aming mga pangarap sa tulong nyo. At sigurado po kami, this year will be our best year now. Pagpalain niyo po lahat ng Pilipino saan mang sulok ng mundo. Lalo dinalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Laging tandaan, kung ano man ang naitulong ng programang ito, ipasa mo naman sa iba. Imbitahin niyo po ang inyong mga pamilya na tumutok sa programang ito sa susunod natin kasama. At sama-sama na ating pagandahin na ating At buhay. lang mga mahal natin sa buhay, ako po yung kapamilya ni Garcia. Ako naman po si Abilene Garcia. Laging tandaan, Sa tulong ko pa sa Global, gaganda ang mundo. Tulong ko ipasa mo. Gaganda